Hello, Leo. Ayan, welcome sa Happy Angel Reading and welcome din po ang ating cross-watcher. So, maganda po ang basa natin ngayon, kasi ang gagawin natin is yung mga dapat mong iiwan, no? At kailangan mo na mag-ready, no, para sa December, yung dapat mong i-retain sa buhay mo, no? Ito sa magandang gabay, no? Para madala mo at mapolish ka na at mapolish ang iyong December, no? Para ang pagpasok ng buwan ng taon ng 2026 is ready ka, no? Ayan. So, magki-cleanse lang po tayo at hinaan niyo po ang inyong volume, no? Ayan, sige, simulan ko na po ha. Sorry. Also, protect. Ayan. Thank you, Lord. Ayan, so, magandang gagawin natin. So, kumusta ka na ba, Leo, no? Actually, napakaganda ng iyong mga ano, no? Mga magandang iyong October. Nag-start ako mag-read ang September yata, no? September. August. Una challenge, then tapos nag-ano ka, no? Nag-excel, nag-upgrade, no? Everything is good na ng bago dumating ng October, no? Ganda. So ngayon tingnan natin. Siyempre, kailangan kailangan Leo, no? Yung pagtatapos ng Nobyembre, kailangan natin tiyakin na ang iyong pride at ego ay hindi nagdidikta ng iyong future, no? Sa pag-ibig at sa pang araw-araw na sitwasyon, hindi lang sa pag-ibig, no? So, ito yung overall na. So, hindi ka pwedeng pumasok ng Disyembre na may bit-bit na need for validations or drain ng energy mo. Ayaw natin yan, di ba? So, ang reading na ito tungkol sa pagbibitaw ng unnecessary performance, no? At decisive action para sa iyong self-worth. So, meron din ikaw reward, no? Meron din reward ng tunay na authentic na Leo, no? So, gagamitin natin ang 4 card. So, titingnan natin ang huling kabanata ng iyong Nobyembre para sagutin ang mga ano pang pag-aalinlangan sa iyo, no? Para magkaroon ka ng lubusan na kalinawan. Ayan. So, magsisimula na tayo, no? At marami pong salamat pala sa ating sa mga sumusuporta, sa mga nagsusubscribe po at sa mga nanonood kahit hindi nagsusubscribe, no? At sa mga nagla-like and comment at especially po sa mga nagshi-share, no? And especially I wanted to thank din yung ating ano, no, nag-donate din. I really appreciate that. Marami pong salamat. Tayo. Wait lang po. Po. Ayan, pasensya na, nag-freeze ng konti, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. So, magte-thank you lang po ako doon sa nag-donate. Malaking tulong po, no? Kay RN Dong, Rose from Taiwan, 7368. No, last week ko nakita, last week, 4 days ago. No, thank you so much, Nak. I really appreciate, no? And Leo sila, alam ko Leo din. And then si ano pala, ito si Lorna Masarete rin, no? Thank you so much. From Hong Kong naman siya. Thank you, thank you. And syempre, kahit di naman kayo mag-donate, ano, no, kumbaga, you are helping me also, no? Sa panonood, sa pag-share, yan. I really appreciate that. Marami pong salamat. Malaki pong tulong kay ano 'yan 'no, kay Happy Angel Reading, ayan nakakabili tayo ng mga ibang ano 'no, siyempre ibang
pampaganda, pampalakas ng energy, no? Maraming salamat po. Okay, so start na tayo. Spirit guide, ano po ang dapat bitawan ni Leo? Ano po ang dapat bitawan ni Leo? Oh, bitawan mo na raw si Queen of Pentacles in reverse. This is also too much spending, Leo, ha? Ayan, kitang-kita mo na. Ito ang dapat mo raw bitawan. So, mamaya, marami pa yan, nakakatuwa. And then, kuha tayo ng 4. Ano ang dapat mong i-retain? Tignan natin kung ano ang dapat mong i-retain. Ito rin, siyempre, yung base sa mga natural energy, original energy ng Leo, no? Dapat mo raw i-retain si King of Swords in reverse. It could be also, pagdating sa pag-ibig siguro, someone from your past na medyo makakatulong din ito. Pero sa ibang meaning pa, no? Kasi this could be a person's also kasi, no? Na isang earth sign at isang air sign. Pero sa sitwasyon din, tignan mo naman ng bottom of the cup, ang daing tao, no? Pero babalasahin natin yan. So let's see. Ano ang final action? Tignan natin ang final actions mo. Kahit reverse yan, no, mapapaliwanag natin kung bakit naging ito ang dapat mong i-retain o dapat mong i-maintain o dapat mong i-treasure. Parang ganun po, no? Kung anong lakas or attitude din na kailangan mo, no? Kasi ito yung kahit reverse siya, this will make you balance na, no? Malalaman mo kung bakit naging reverse ang dapat positive ng card, no? Kasi maybe sa kabilang banda ng isang ng isang situations mo or characteristic mo is medyo imbalance. Kumbaga iba-balance natin, no? So yan siguro ang gustong ibigay sa ng spirit guide na mensahe. No, so titignan naman natin ang final action ngayon. Ace of Wands din. So naka-reverse. And then ano naman po ang emotional gift ng Disyembre? Syempre may reward ka, Leo, no? May reward si Leo. Wow naman, reconciliations, ayun. Naku, parang ang spirit guides want you to get back from your past. No, kitang-kita dito. Kitang-kita kung ano ang mensahe. Siguro kung maybe if you're dealing with any earth sign, no? Taurus, Capricorn, Virgo, at maybe you have some ex na Libra, Aquarius, Gemini, some of you, ang energy, no, kahit hindi niya, kahit hindi niya talagang sign yan, pero ang energy niya is just like that, the King of Swords and the Queen of Pentacles. So, kitang-kita dito, ano ang dapat mong i-retain? Ano ang dapat mong bitawan? Pag kukunin natin sa tao na, it could be, bitawan mo tong parang mother energy na medyo, sa tao natin na mother energy na medyo gastadora, or sabihin natin, iwasan mo rin ang taong ganyan, no? Na bitawan mo ang ganyang tao din, no? Or ito rin yung pag-iano natin sa sarili mo, bitawan mo raw ang pagiging gastadora, medyo parang greedy energy 'to, bitawan mo rin yung medyo pagka-greed, no? And too much spending, unwise spending din 'to, no? Or it's either na isang tao din, no? And then dito naman dapat mo raw i-retain, no? Kumbaga the way I see the card here, hindi ko alam if you might have some ex siya naka-reverse, 'pag tao siya, it could be your ex na isang Libra, Aquarius, Gemini, na medyo parang the universe wants you, na parang siguro kung bumabalik ang ex nyo, na give him a chance, or let's say if he's an air energy, na parang nakita na you could retain this person sa buhay mo, no? Kumbaga, umu-okey ang universe na balikan mo, no? Kung nagugulumihanan ka, hindi ka mag-decide, maybe this is a validations na, yes, you could go back to your kasi ito nakalagay sa posisyon ng i-retain, no? Sa pagtao, i-retain mo raw yung ex mo na si King of Swords, no? You get me? And then mamaya we will go along, meron ding Ace of Wands na final actions mo ngayon. Bakit naging reverse? Malalaman natin mamaya yan.
And then, ang emotional gift mo is very beautiful. Panay good news, very speed. No, this is Eight of Wands, nak, no? Some of you talaga, kung i-retain mo tong si ano, na sinasabi ng air sign, that would be the gift, gift from the universe yan, my reconciliation. No? Kita mo, ang ganda. Okay. So, hindi pa tayo diyan nagtatapos. Siyempre, hindi pa tapos ang explanation ko. Lalo tayo magkakaroon ng understanding. So, kukuha tayo ng angel whisper message. No, kung anong bulong at affirmations nang gagamitin mo na, no? Kung anong angel number ang para sa na magiging sandata mo rin, no? Para sa huling kabanata ng iyong buhay sa November. Huling kabanata ng iyong ano, no? Ng iyong November, no? This is po para kay Leo. Para po kay para po kay Leo. Natin 911. This is beautiful message, no? So mamaya anuhin natin 'yan and then we go kung saan ka dapat mag-focus sa huling kabanata ng iyong Nobyembre. Parang sinasabi parang this is 15 to 31 to 31 actually, no, ang Nobyembre. May 31 ba November? I wasn't able to check. Pero para ito hanggang sa na kailangan na itong reading na to is kailangan na hindi nyo nadalin at kung anong dapat mong i-retain, no? Para maging maayos ang iyong Disyembre. No? Parang this is a preparation stage mo, no? Ayan, kung saan ka dapat mag-focus, kukuha tayo. This is soul truth. Ito yung what your souls wanted you to know. Ito yung gustong parating sa iyo ng iyong souls, no? Ayan. So mamaya babasahin natin 'yan. So, pero tignan natin man sa'yo, what do I believe about money? O, parang ano, pinagko-concentrate ka rin sa money. Kasi nga ito, nakikita, oh, you're too much. Ayan, ko-connect na natin. Kitang-kita na you've been spending too much. Dapat daw i-bitawan yan. Unwisely sending. And then talking about the money, ang souls mo, no? Kung anong gusto iparating ng souls mo, no? Ayan. And then, let's go naman sa ating kukuha rin syempre tayo ng Romance Angel guidance. Ng ano, hindi pala Romance Angels, no? Sa guidance mo, no? Message sa ating mga Archangel. Always remember, you have your free will, no? Huwag niyong pilitin. And then, pag nahirapan kayo intindihan, it means that message not for you, no? So, leave that. And then, fast forward nyo, no? Pag ano, sometimes, parang pag hindi nyo talaga maintindihan, means that message is not for you, no? At marami po tayong mga video sa playlist ng Leo, no? I-ano nyo na lang po, puntahan nyo na lang po, no? Pindutin nyo lang ang playlist, makikita nyo na ang Leo. Dire-diretso nyo lang po i-play yan. Paano, no? Katulugan nyo kasi lahat ng reading natin is maraming mga guidance, no? Saka mga positive energy, no? Ayan, para po ito nakatagilid kasi ako. No, pasensya na kasi ang iba po upuan namin dito parang sa Japan, alam niyo naman sa Japan no? Hindi ko may pasok yung paa ko sa kaya nakatagilid ako. Okay, anyway, para po ito, spirit guide para kay Leo. Ayan. Yan natin. Wow! Tapos na. Overcoming difficulties. Oo, ayan. Then, siyempre, kukuha tayo sa iyong career na natin. Yung mensahe sa iyo para maging handa ka ng Disyembre, anak. Para po ito kay Leo. Para kay Leo. Para kay Leo. Kanyang karera. Wow, ayan, ayan, tignan mo naman ang ganda. Organized for success, no? Kailangan pag may time, no? Parang ito is about decluttering din, no? Oh, dapat na mag-declutter para malinis ng December.
no? Parang this is let go of the old, mga hindi niyo na kailangan, no? Paki-organize din siya, parang that's something to do about decluttering din and mag-organize ka rin sa space mo. Mamaya we will ano diyan. So kung makikita mo dito nak, baka masunog tayo, So nakikita mo rito nak 'no, we will continue ang ano, ang basa natin kasi it's really very interesting, 'no? Kitang-kita. You know, I have my sister Leo, talagang ano siya, galante pero mabait 'no, talagang ganyan daw mga Leo, 'no? Pero 'pag nagalit 'no, hindi ka na makakaulit 'no? So kung makikita mo rito, meron kang Queen of Pentacles 'no? Titingin ko po itong Queen of Pentacles ang dapat mong bitawan. Queen of Pentacles in reverse. And then, ang dapat mong i-retain, King of Swords in reverse. And ang sabi natin action, which is Ace of Wands. Ngayon, ang inyong regalo is the Eight of Wands. So, this could be a reconciliation card. Leo, yung kailangan mong bitawan, no? Itong Queen of Pentacles in reverse, no? Iba pa yung naipaliwanag ko rin kanina, no? And then, ito pa ito pang isang ano, na kailangan mong iwanan bago matapos ang buwan ng kawalan ng security at instability sa iyong self-worth, no? Ang Queen of Pentacles ay tungkol sa pagiging nurturing to o stable. Kapag naka-reverse siya, ito yung nagpapahiwatig na ito yung ang pakiramdam na parang hindi ka karapat-dapat sa yaman din o sa commitment o sobra kang negligent din sa iyong financial o physical well-being. So ito ang baggage na nagpapabigat sa iyong self-esteem. No, ito yung pundasyon ng isang Leo, no? Halimbawa na sitwasyon, yung sa emotional, sabihin natin naghahanap ka ng validation. So, ito yung ang spark ng Leo no? Dahil hindi mo pinahahalaga ng sarili mo, so nagbibigay ka ng sobra para lang makakuha ka ng atensyon. Parang you're buying something na para halimbawa sa kaibigan, ayan, grabe ka mag ano sa kanila, no? Maglibre sa yung mga kaibigan just to please them. No, yan yung dapat daw na bitawan dito. Parang nagbibili ka ng ano, parang bumibili ka ng kaibigan, parang gano'n, which is not good, 'no? Yan daw ang dapat mong bitawan, 'no? Kumbaga sabihin din natin, nagbibigay ka rin ng sobra para lang makakuha ka ng atensyon, 'no? Halimbawa, yung halimbawa sa relasyon naman, halimbawa sa boyfriend mo, 'no? Ayan, panay ka bilihan mo siya, 'no? Binibili mo yung mga gusto niya, 'no? Kasi di ka sa ano talaga very ano generous ang mga Leo, 'no? So maraming nagte-take advantage talaga sa mga Leo, 'no? So ayan nga, kitang-kita dito na 'yun ang dapat mo ring bitawan, 'no? Yung too much spending din, yung unwise spending, plus yung kasi mayaman ka Leo, you have the capability na talagang maging bilyonaryo ka if you just want to, Napakadali sa yung yumaman, napakagaling mong kumita dahil matalino ka, matapang ka, 'no? And then but not only that, so balik na tayo dito. So kung makikita mo rito 'no, parang medyo bitawan din yung yun nga, tuloy natin dun sa shota halimbawa 'no, please mo yan lalaking yan 'no, yung boyfriend mo kunyari pabili ng pabili 'no, bibilin mo naman. So kumbaga kaya kaya may money ka diyan, what do I believe about money? 'No? So kumbaga talagang the spirit guides wants you to concentrate, on your finances 'no? So, kumbaga yung pagiging too much spending is not good sa energy mo. Kailangan iwan mo na 'yan, 'no? Para magandang December mo, 'no? Preparations for December, and then para maganda at maayos ang iyong next year, 'no? Nakukuha mo kung bakit ano. Isa pang example na bibigyan natin para lalo kang makaintindi, 'no? Yung sa financial, sa material, masyado kang lax sa iyong budget din.
o self-care, ibalanse, 'no? Hindi masama yung spend something for yourself, hindi masama 'yan, 'no? But do not be exceeding, 'wag mong i-exceed, 'no? Always just moderate, ano, 'don't do too much because everything too much is not good, 'no? O lagi ko naman in-explain 'yan. Masyado kayong self-care hanggang ayan na, magparetoke ka na ng kung ano-ano, 'no? Yung mga ganyan na ayan, magpa-liposuctions ka na something na parang ganyan po, 'no? So, para just to hindi, kumbaga para mabago and then self-care. Kumbaga nagiging addicted ka. Too much is not good. Always remember that, 'no? Pero napakaganda if you have your ano, kung pagtutuunan mo talaga ng pansin ang sarili mo. But not too much na na kumbaga nagiging focus ka lang sa isang side of you. Kailangan maging balanse, kailangan occupied din ang relationship, ang career, finances, 'no? Plus yung self-worth mo, 'no? 'Yan ang pinakaimportante na nararamdaman ko. Okay. So, liwanag na po kayo diyan sa Queen of Pentacles, 'no? And then, isa pa pala ang Queen of Pentacles, dagdagan pa natin. Kasi sometimes, halimbawa, may mga ito yung Queen of Pentacles kasi 'pag naka-upright siya, magaling kumilatis sa mga bisita. And then, pero 'pag naka-reverse, parang medyo may pagka-arrogantness, may 'pag hindi niyo gusto yung tao, halimbawa, 'pag hindi niyo gusto yung nanliligaw, papakitaan niyo na hindi maganda, 'no? Oo, ganyan ang anday kong mga client, 'no? Anday kong mga client na mga Leo na 'pag they really don't like that persons na nanliligaw sa kanila, tataguan. Parang hindi kikilata, talagang walang ano, sa unang kasi ang Leo is parang isang they could ano, they could see 'pag gusto nila, yeah, they're talagang medyo care talaga din sila sa looks ng tao, 'no? Pero most of my client po, 'no, hindi ko sinasabi na kayo, kaya lang, parang yung pagkikilatis sa mga bisita, 'no, talagang 'pag ayaw niyong bisita talagang you will not gonna be ano, you have a little bit frankness din na medyo siguro medyo tigilan din yung kasi medyo magiging sometimes Leo can be arrogant if they really don't want because that is the real self, 'no? Very positive sa kanila 'yan pero ano 'no, nakakasakit sa iba na parang niligawan ka, nag-travel ng pagkalayo-layo, kasi Leo know right away 'pag ayaw niya at gusto niyang persons, 'no? Kumbaga maski halimbawa manliligaw ka kay Leo, 'no, kumbaga kahit ano pang layong binahe mo 'pag hindi ka niya talaga tip or trip or hindi ka niya gusto, he will tell it you right away, 'no? At least maganda kasi hindi ka rin niya pinapaasa. Pero ang sabi rito, bakit naging 'yan ang dapat mong bitawan? Kasi maybe I could feel na you are hurt na nasasaktan mo rin sila, 'no? Does it make sense, 'no? Ayan. Okay, so now let's go sa bakit daw ang King of Swords ang dapat mong i-retain sa buhay mo? 'No, kasi too much matalino ka masyado. Ano, kumbaga maraming natatakot na sa'yo 'no, that's how I feel, eh. Tigre ka na, Leo ka na, tigre ka na, and then matalino ka pa, 'di ba? Kumbaga parang ano, kumbaga parang sampalulugar ang manliligaw mo, ang persons mo, 'no, Leo, nakukuha mo at saka isa pang ano pa, yun nga na-explain ko na naman kung tao nga 'yan 'no. So, kung titignan natin itong ano 'no, itong King of Swords reverse, ito yung lakas lakas at value na nasa posisyon o attitude na kailangan mong panatilihin ay ang sabihin din natin ang abilidad na mag-isip ng objective, 'no? Kahit pa nahihirapan ka express ito actually. So, ang King of Swords reverse, ito yung sinasabing, nagpapahiwatig ng kawalan ng mental clarity sa external world, 'no? Ngunit sa retained positions, 'no, naka-retained position, nangangahulugan ito yung meron kang deep inner wisdom na, 'no? I-retain mo ang kakayahan mong mag-question at i-analyze ang mga bagay-bagay, 'no? So, 'wag mo lang itong i-express o parang sabihin natin i-manipulative o cold, 'no? Kailangan din na i-analyze everything. 'Yan din kung bakit ka rin may King of Swords. Aside pa diyan sa ano 'no, aside pa yung pagiging matalino mo na sometimes, natatakot na silang mag-questionin ka.
Because lahat ng tanong kumbaga may kasagutan ka na napakamalalim na hindi nila kayang talagang talunin, 'no? Because that is you, Leo, 'no? Ayan, so wala tayong magagawa, 'yan ang characteristic mo, eh, 'no? Pero ano, 'yan ang sabi, 'yan din ang ang dapat mo i-retain kung bakit ito nakataob, 'no? I-retain mo ang kakayahan mo rin na mag-question, pero you need to analyze, 'no? Lagyan mo ng konting emotions or puso. Kagaya ng halimbawa nga, yung manliligaw sa'yo, 'no, nakita natin, sometimes ire-reject mo. Analyze it, ang sabi rito, 'no? Kumbaga you are always doing that, analyzing people, 'no? And you easily could ano, 'no, could make a decision. Na-analyze mo na kasi bago pa siya yung talagang makipag-connect sa'yo, eh, 'no? Kaya 'yan talagang attitude mo na, okay, because you are so intelligent, you could read them, 'no? Parang sabihin natin is may kakayahan kang mag-question at i-analyze ang mga bagay-bagay. Nakukuha mo ba, 'no? So, it makes sense, 'no? So, at least i-retain mo daw 'yan, magagamit mo daw 'yan ng Disyembre, 'no? Bukod pa diyan sa sinabi kong example kanina. So, itong attitude na 'yan is okay daw dalhin mo ng Disyembre. Kasi why? Bakit? Disyembre maraming mga persons na maski hindi mo kilala mabait sa'yo. Parang i-analyze mo daw ang mga lalapit sa'yo. Siyempre 'no, ayan yung mga mag-a-ask ng mga ng mga regalo, ayan pero generous is okay 'no. Sabagay talagang generous ka naman, eh, Leo. Kumbaga sometimes we need to balance din 'no. So, naintindihan mo na ba kung bakit King of Swords ang dapat mo i-retain? Aside pa sa kung may ex ka na sinabi ko na bumabalik sa'yo, na you could retain that persons, na you could get back on that persons, 'no? Kasi people change, 'no? Okay, so, halimbawa, magbigay tayo ng halimbawa dito, 'no? Tungkol sa i-retain ang kakayahan mong makita ang truth at ikakat yung through the BS natin, 'no? Ayun yung sinasabi nating BS. So, gamitin mo ang inner clarity na 'yan bilang protection mo, 'no? And then iwasan din natin ang siyempre sobrang critical. Huwag mong gamitin ang clarity actually, 'no? Huwag mong gamitin ang clarity o magbigay ng harsh judgment sa partner. Dahil sa reverse dito, ito yung nagiging parang nagdidikta ka na, 'no? Eh, kung nakikita mo itong final action ngayon, 'no? Ang Ace of Wands in reverse. Ang huling matapang na aksyon na kailangan mong gawin ay yung pag-iwas sa impulsive action at pagplano ng true directions. So, bakit ito naka-reverse? Ang Ace of Wands kasi ay yung pure potential at fire. Ibig sabihin, ang reverse ay yung nagpapahiwatig ng takot na mag-umpisa or lack of directions ito o delayed action. Ah, no? Oh, wait lang po. Ayan, sorry po, pinagluluto ko anak ko ng Bicol Express. Okay, so let's continue. So ayun nga 'no, ang Ace of Wands parang ito yung final actions ng Ace of Wands na naka-reverse. So, huwag kang padalos-dalos din 'no, ang weakness ng kasi, yung parang 'wag masyadong too much making an actions din 'no. And then ang next natin na bibigyan natin ng kahulugan pang action mo itong Ace of Wands in reverse. Kumbaga ito yung pag-umpisa ng bagong affair o big fight ang dapat na i-action mo. Ang tamang action dito ay yung iplano ang mga energy mo na may focus. So kailangan mo munang ayusin ang internal structure mo, 'no? At saka tignan mo ang organize for success din, 'no? Titignan mo rin na ito na ang next step din, ano? Kumbaga kailangan mo rin na bakit may organized to success, 'no? Kumbaga naka-connect, eh. Titignan mo ang organized for success, ibig sabihin maging organized ka rin, 'no? In making such an actions. So, kung makikita mo rito na
Ah, magbibigay ako ng halimbawa, imbes na mag-react ka sa insecurity, kasi ang Queen of Pentacles in reverse, that is insecurity also. Kumbaga, ang action mo ay yung magsulat ng mga visions board or mag-set ka ng concrete goal para sa iyong self-worth, career, o anumang internal start na bago ang external actions mo. So, kailangan mo rin, eto, kaya ka rin pala pinag-organize for success dito sa connected sa Ace of Wands, no? Tignan mo maigi, no? Ayusin mo muna ang lahat bago ka pa para siyempre magkakaroon tayo ng clear mind kapag nag-organize tayo, no? Kumbaga maliwanag ang ating pag-iisip bago bago din umaksyon, no? Kaya meron ka ritong kanina kanina pa kanina pang sa akin nagpapakita. Ang organize for success, talagang 'wag nating kalimutan 'yan. I-organize nyo ang space nyo, mga schedule nyo. Importante daw 'yan sa November, 'no? Kasi nga magde-December na, para naka-focus na lang kayo sa generosity, yung sa your own generosity sa December. So, November pa lang mag-organize na kayo, magtapon-tapon na kayo ng hindi niyo kailangan, 'no? Kasi andito tumatambad sa ating dahil magiging successful ka na, 'no? So, kung makikita mo ang emotional gift mo sa Disyembre ay Eight of Wands, 'no? Kapag ginawa mo ang internal action na 'yon, 'no, ang magiging regalo mo ay ay napakaganda, 'no? Kumbaga napakabilis dumating sa'yo. Kumbaga ito yung magiging regalo mo talaga sa Pasko, bagong taon. Yun yung parang napakamabilis at straightforward na communications at progress na. So, ang stagnations ay matatapos, 'no? Because ang Eight of Wands ay speed, no? Ibig sabihin magkakaroon ka ng mabilis na pag-usad o sabihin natin sa relationship, sa career issue, sa mga exciting na mensahe na tawag na matagal mo nang inaantay na. Ayan, meron din darating sa'yo na mga inaantay niyo na nakatamban diyan, yung mga naka-stagnant, ayan, nagsisipagkilos at sabay-sabay silang darating, 'no? Kaya kailangan mo mag-organize so you could handle this good news what is about to come to you. Kailangan mo maghanda, 'no, maglinis ng iyong espasyo sa puso, sa isip at salita, 'no, at sa physical na bagay. Kailangan mong mag-organize, 'no, para maging maunlad, 'no, dahil marami kang good news na darating. Marami kang positive na na balita, 'no? Nakikita mo rito na ang kumbaga kaliwaan ang mo, 'no? At saka kaya mo ring kaya mo kumbaga kaya kapag ginawa mo ang internal actions na 'yon, ang magiging regalo mo Pasko, bagong taon ay magiging mabilis, straightforward at communications ay very progressive. So, sabihin natin magkakaroon ka ng mabilis na pag-usad sa mga issue sa'yo. And then, para dagdag natin enlightenment is yung pagplano mo. Dahil you have the Ace of Wands dito na reverse, kumbaga, ang pagplano mo ay magiging sanhi ng mabilis na flow ng energy at clear communications, asahan mo yan. So kung nakikita mo ang guidance natin dito, which is the Archangel of Abundance, ang sabi organize for success. Ito yung direct link. Ito yung sa Ace of Wands reverse, ang potential mo yung parang nandoon lang, no? Pero disorganized. So ayusin mo muna ang foundational issue mo, kagaya ng finances, schedule, or emotional boundaries bago ka mag-expect ng success, no? Sa lahat ng aspeto ng iyong sarili. Hindi lang sa pag-ibig, no? Sa iyong karera, pati sa pang-araw-araw na ginawa, sa isip, sa puso at salita, no? Kuha mo? And then we have the Archangel guidance din sa'yo. Sabi ni Archangel Jeremiel, no? Overcoming difficulties. The worst is now behind you and you are surmounting any previous challenges. No? So, binigay sa ito yung confirmations na malapit na ang pag-ahon mo. Ang difficulties mo yung mga difficulties mo yung matatapos na.
kagaya ng mga self-worth issue at mental block, 'no? So, kailangan mo ng tapang diyan, 'no? So, tignan mo rin ang itong angel whisper, oh, kasi andiyan ng courage ang nakikita mo, 'no? Ayan, overcome by using this courage, 'no? Ayan, connected na connected dito sa angel whisper, 'no? Ayan. Ma So, kung makikita mo, ito yung saan ka dapat din mag-focus, 'no? Ah, Theo, cold truth. What do I believe about money? Do my belief match my dreams? So, sa Queen of Pentacles, kung nakikita mo, ang iyong belief system tungkol sa worth or sabihin natin security, hindi lang sa pera na, pati rin kundi rin sa value. So, ang nagpapahila sa'yo, ang hilig ay, ang hiling ay nagsisimula kapag nag-match ang belief mo, no? Sa dream mo at sa stable na relasyon, na pag-ibig mo or career, 'no? Kumbaga, ito yung sabihin natin, ito ay isang healing sa'yo, 'no? So, babasahin ko 'to, 'no? How does your relationship with money affect your current situations? Do you believe you are worthy? Do you believe you are capable? Do you trust money? Does money trust you? So, money is an energy. Always remember diyan. No, it ebbs and flows. You are worthy of it, and it's your responsibility to heal your relationship with money as part of your waking up to the whole of you and your purpose. So you might want to do some actions na ina-advise din sa'yo. Kumbaga, take a deep dive into your belief system around sa pera. At tanungin mo sarili mo, okay ba sila ito ba yung talagang paniniwala mo? O kailangan mo na bang i-upgrade ang paniniwala mo about sa pera, na, sometimes 'no, kasi ang pera is sometimes yung ibang tao po iniisip kailangan magtrabaho ng maigi para maka-receive ng pera. But meron tayong law ng universe po, 'no, parang yung if you know the law of attractions, you will understand na maski hindi ka magtrabaho, the money will flow to you easily, 'no? So, anyway, um kung may papel ka diyan, isulat mo nga ito at ilagay mo, 'no, malaking tulong ito. Fill in the blank, papaano ka magiging grateful sa pera. Fill in the blank na, "I am grateful to money." Bakit ka grateful sa money? Ibig sabihin, 'no, some of you siguro may sitwasyon na very resentment sa pera. Na talagang nakatatak na sa isip niyo na kailangan magtrabaho masyado para kumita ng pera. Pero iba na po ngayon, 'no? We need to consider the law of the universe na hindi mo kailangan masyadong magpagod or ano, 'no? Kumbaga, just believing yourself that the universe is helping you out, 'no? Ayan. So, kitang-kita dito ang magandang mensahe. So, mo, kumuha ka ng papel. Hindi, sulat mo bakit ka grateful sa money. Bakit ka grateful sa kung anong meron ka. 'No, isulat mo at bakit. Isulat mo lang 'yan, nak. Very powerful 'tong 'pag ano, 'no, kumbaga a little small ritual, it will make a full blast of fire on you, 'no, Leo. Ayan, so nakukuha niyo po ba ako? Okay, Leo. So ito meron kang 911 dito. Ito yung sinasabi na courage, 'no? So kailangan mo ng tapang para harapin mo ang internal truth ng kagaya ng King of Swords dito na naka-reverse. At siyempre baguhin ang iyong self-worth dahil may Queen of Pentacles in reverse ka. So ang courage ay ang unang aksyon bago ang Ace of Wands reverse na plano. So ang inyong final move actually, 'no? Ito yung gamitin mong courage na 911. Ito yung para sa organize ng internal destruction mo at ayusin mo yung self-worth, 'no? Siyempre bago ka mag-umpisa ng external action. 'No? So kung makikita mo ang mensahe ng courage sa'yo ng 911, "A doorway has opened for you," 'no, nabukas na raw ang isang daan at while apprehensions may be felt, 'no, medyo may konting ano, kumbaga may konting siyempre hardship din na dapat invest na para makapasok ka. And then ito yung
dapat mong sandatang gamitin is ang tapang, which is the courage, 'no? Para malaman, kumbaga, this courage na to let you, kumbaga yung courage mo, yan yung magli-lead sa'yo, 'no, sa purpose mo, okay? So ito po yung magandang affirmation sa inyo, Leo. You might want to listen for this, or you might want to write it down, yung, "I allow courage to prevail as curiosity lead me through new doors." Ayan, inaalaw mo ang ang tapang mo na para ilabas ang totoo, para ilabas ang mga kasagutan sa katanungan mo, 'no? And this courage also will lead you through new doors. Dadalhin ka sa bagong pintuan, 'no? 'Yan ang bulong sa'yo. Okay, so ito ang pinakamahaba nating ginawa, 'no, because it's very interesting na ang iyong mga reading dito. So good luck sa'yo, na. Sana walang iiyak na Leo, because you are very well fed dito, 'no? Kumbaga ayan, 'no, kumpleto Ricardo, 'no, ang detailed reading talaga para sa iyo, Leo. Especially napakaganda ang iyong reconciliations energy, 'no? Okay, so pengi naman po ng hype diyan from your cellphone, and thank you din po sa mga nag-like, 'no, sa mga nagko-comment, at sabihin natin yung sa mga nanonood na kahit hindi pa subscribe, 'no, marami pong salamat. At siyempre sa ating ano, mga donor, 'no, na I really appreciate, 'no. Thank you so much po, 'no, and I want you po na sana maging always na clear ang inyong mind din, 'no. Sige, ulitin ko po yung pagpapasalamat ko kay Rose from Taiwan ng 7368, kay Arian Dong, and then si Lorna Masarete, 'no, from Taiwan naman. Ayan, thank you so much po, and God bless you all. Thank you. Ayan, ang saya-saya ng inyong reading, 'no. Umabot tayo ng 47 minutes. Ayan. Thank you guys, and I love you, Leo. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change?